Tunghayan po natin ang Senate hearing kung saan ay inimbestigahan po ni Senator Raffy Tulfo ang PCSO sa mga anomalyang mga nanalo sa loto na sadyang kaduda-duda at hindi kapani-paniwala. Yes po, Mr. And you have proof that it is being done properly, which is A, paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay? And then it is covered, recorded po. Mhm. And then there's a CCTV din po on that room. Okay? Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo? Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, o mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibinta. Possible or not. Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Yes, Chair, Mr. Robles. if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang from the system? I would just like to inform the committee that we had the say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Stand-alone po yun, it's not online. So, hiwalay na po yun. So, for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May stand-alone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa stand-alone na yun. So, I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun eh. Nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po, paglabas ng number, pindot siya. Almost simultaneous po. So, wag ko kayo mag-alala, there's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil, ano po, Mr. Robles, dahil, Kasi po, stand-alone na po yan, kumbaga naka-separate na po and that's ito. computer. Yung flash drive po, Flash drive. andun na po lahat ng Let me bet. remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Well, In fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo ma-corrupt yan. I'm just saying, Your Honor, that that's the process that we have. Kaya, para I understand, Mr. Robles. Yes. I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi ni anong pangalan niyo po, madam? Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya mapurap yan, kaya maihack. Yun yung akin pinopoint out dito. So, therefore, with this, ang gusto ko pong mangyari, where's the BIR here? Ano pa, Mr. Chair? BIR, pagbabanggain natin lahat ng mga nanalo sa loto. Let's start with, kasi alam ko it will take some time. September of 2023. All winnings noong September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20.
kunyari na lang, 20 winners sa September equals to, sabihin natin 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? So mababanggaan, cross-matching tayo. Yes, Mr. Chair. Ano lang po, kasi unfortunately, Mr. Chair, under Section 270 ng Tax Code, we are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless siguro po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent na they are allowing us to Hindi pwede, disclose po. dapat, then we will subpoena. Hindi pwede tago yung record na yan. It will be subpoena. Kung kinakailangan pupunta sa korte, I will do that. Opo. Very important yan eh, kasi Yes. kasi pag nasagot niyo ito lahat, tatahimik na ako. Kasi itong sinasabi ko, you agree, para maalis po yung agam-agam ng taong bayan. Kasi for the longest time, marami nagdududa eh. Meron pang nag-chat sa akin, nag-text sa akin, Idol, sir, 20 years na ako tumataya, wala pa rin ako nanalo at yung mga nanalo, hindi man na pinapakita yung muka. Ito pa, lately, ang daming pera ng PCSO, poor editing pa. Sana man lang kumuha kayo ng magaling na editor. Yung kinuha yung editor, parang kindergarten. O di, nagkaduda po, di ba? So, Mr. Tibay, Attorney Tibayan, sir. So how can we obtain that record? Kaya, Mr. Chair, actually, we can extract that data. Wala pong problem po. And kung timely na file po nila yung ay na-remit nila sa BIR, Yes, yun ang gusto ko. Pagbabanggain. Yung number of people na tumaya and then tumutugma doon sa amount na pinanalunan nila versus doon sa record ng BIR. Dapat magsisync yan. Tamang banggaan. Isa lang doon na numero that will not add up, then there's something wrong. is it possible, Mr. Chair, if you can ask the consent of provide and the waiver pa rin po of the specific provisions of the NIRC? Baka po mahingi po natin. Okay, Mr. Robles, is that possible? Yung willingness po namin, still, just have to check po with our legal. Can our legal be recognized, Attorney Leia, Your Honor? Okay. Attorney, is it Attorney Jimenez? Okay, Attorney Leia Christine Jimenez, ma'am. Good The morning, Legal Department ng PCSO. Yes, good morning, Mr. Chair. So, the consent of PCSO, under the Data Privacy Act, Your Honor, we can release those information subject to the subpoena issued by this committee. Okay, so pag nag-issue ng subpoena ang committee doon, you will oblige. Yes, Your Honor. And also, At so bibigyan niyo doon sa bibigyan niyo permiso yung BIR and para- also a written, if there is a written letter from the BIR, since this is a part of the regulatory function also of the government agency. So BIR, I'm ordering you na gumawa ka na agad ng letter doon kay Attorney Jimenez para doon sa pinag-usapan nating records na gusto ko makita. We'll prepare that right away po, Mr. Chair. Okay. Good. ComSec, can you issue the subpoena? You have to have a second resolution, sir. Hintayin natin si Coco. Nga pala. Wala pa ba? Okay. Sige. Okay, so Mr. Robles, stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya, progressive. May binanggit ka kanina, anong tawag niyo po doon kanina? Kasi ang tawag ko doon progressive. Snowballing po, snowballing. So, Snowballing. kaya na natin maging snowballing, result ng snowballing, yung jackpot. Huwag na ho tayo magdagdag. Kasi yung pagdadagdag natin, para sa akin, hindi lang dahil sa pagdududa ng taong bayan, kundi sayang po
kinita na po natin yung price fund. Surplus, very good. Ang sarap pakinggan. May surplus. Ibig sabihin, surplus meaning sobra-sobra na. Surplus means literally sobra na. So, dapat yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na ayuda sa mga nangailangan natin pobreng kababayan. Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Doon natin i-boost yung surplus kasi yung mga nabanggit ko mga tao, kulang ang tulong. Sayang pa yung daan-daan milyon o bilyones. In this case, in December of last year, ang augmentation ninyo umabot sa 1-point-something billion. Tama? So yung 1.7, thereabouts, 1-point-something billion, ibinuhos nyo na lang sana doon sa kawang gawa. Kaysa naman napunta lang sa isa, dalawa o liman, o ilang tao lang nanalo. Mr. Chair, as I've said, yung po ay allocated po lahat. Kahit po yung nanalong yun, automatic din po augmented, hindi lang po yung charity namin, pati po yung universal healthcare gain doon, kasi 40% po ng charity namin. So, as far as kung mas marami pang natulungan, definitely po, mas marami ang natulungan. Dahil na-enroll po yun Bukod sa taxes, we gained more for charity, even the universal healthcare po. If Okay, I may, so Mr. Chair, makasingit po, Mr. Robles. Yung magkano po yung augment for December? 1 point. may we recognize the Okay. NI? Kasi kung sasabihin mo sa akin na noong December, yung 1.7 billion na in-augment ninyo at sumobra pa kayo dyan, then medyo yung kilay na marami medyo bababa. Sa ngayon nakataas. How much was augmented from the prize fund reserve? Is the jackpot. Okay. So we have an existing computed jackpot price for a total of 368. Ma'am, diretso na po. Okay. Noong December, sa lahat ng Lotto games, 642, 645, 649, 655, 658, 58 ba? 658, am I right? 658 for a total of 1,336,000,000. 1.3. Opo, 1.3. Ang naging total sales po natin is 2.2 billion. Okay. So magkano ang napunta doon sa charity? 30% of that po, sir. Which is? 30% of 2.2. 240 240 million. Ito may 1.3 tayo. Na sana yung 1.3, binuhos na lang natin doon sa sa kawang gawa. Yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, kasi ang revenue allocation po namin is mandated by law. Talaga pong 30% will have to go to charity. Even if we wanted to pour all po the prize fund reserve, it will remain po sa prize fund po yun. Yun po ang, if our charter will be amended po. Okay, then we will change the charter. We'll change the charter and at the same time, papahinto ko yung pag-augment sa premyo. So, that will change the charter. Is that yung ba sasabi ni Mr. GM? Ay, So, i-change ko yung charter ninyo na para hindi na kayo mag-augment. Opo, sa opo. jackpot. Kung, if you can help us po dyan sa limit. Actually, At restricting sinasabi po yung talaga ang 30%, charter namin. tataasan ko yan na para yung mga surplus, mapunta na sa charity. Sige po, if you could legislate, Lahat we ng would really surplus- appreciate that po. Kasi po, maraming mga probinsya na kulang ambulansya. Maraming mga probinsya na kawawa yung mga ospital. Maraming mga kababayan natin na namamatay dahil walang pambayad. Hindi na ang kidney dialysis, chemotherapy. With that billions and billions of pesos na surplus every single year, magdudugtong yan ng maraming buhay. So I will pass, i-revisit ko yung charter na to make sure yung mga surplus, all of that should go to charity.